Naging kami ng taong nambuli sa akin noon sa eskwelahan. Sa pagpasok ng liwanag ng umaga sa silid, bahagya ko lang iginalaw ang aking braso. Ngunit ang braso na nakapulupot sa aking baywang ay mas lalong humigpit. Nakatulog ka ba kagabi? Nanigas ako sandali, pagkatapos ay masunurin akong tumango. Kung dati, lalaban pa ako kahit kaunti. Pero tinuruan niya ako, na sumunod na lang. Sa pagkakataong ito, hindi mo itinapon ang singsing na ibinigay ko sa'yo. May dalawa pang nauna, ang isa ay itinago ko sa ref. At ang isa naman ay itinapon ko sa lababo. At itong pangatlong singsing, siguro ay dahil magpapakasal na ako sa kanya. Gusto ko ang oras ng pagligo ko sa banyo. Hindi ko kailangang harapin siya. At hindi ko rin kailangang alalahanin ang mga nakakatakot na alaala. Hanggang sa may kumatok sa pinto. Hindi lang isang beses na. Basta na lang siyang pumasok ng walang palem. Agad kong pinatay ang shower, nagbihis, at lumabas. Sa sala, maayos niyang itinatali ang kanyang kurbata. Gusto mong manood? Sa susunod, ikaw na ang magtali para sa akin. Hintayin mo ang pagbalik ko. Mamayang gabi, isasama kitang tumingin ng wedding gown. Umalis na si Shen Yanji. Malakas kong ibinato sa telebisyon ang gatas ko na ininumin niya. Niyakap ko ang aking mga tuhod at umagulgol. Noong high school, siya ang pinakamalupit na nambuli sa akin. Inuutusan niya ang mga babae na sampailan ako. Pinangunahan niya ang walang habas na pagtawa sa akin. Noong mga panahong iyon, naging uso pa sa klase ang pambubuli sa akin. Narinig ko na ang mukha niya ay pangarap ng maraming babaeng kaklase. Pero para sa akin, isa siyang demonyo na dahilan kung bakit hindi ako makatulog. Nang gabing iyon, habang nakaupo sa kotse, walang tigil ang panginginig ko. Pinaliwala niya ang reaksyon ko. At niyakap ako ng mahigpit. Mamaya, pipili tayo ng wedding gown, ha? Sino ang mag-aakala na ang taong unti-unting nagtulak sa akin sa bangin ay siya ngayong malumanay na nagsasabing isasama niya akong pumili ng wedding gown? Itong shop kung saan ako dinala ni Shen Yanji ay nasa isang private na villa. Wala ako sa mood na pumili ng wedding gown. Hinayaan ko lang ang assistant na sukatin ang katawan ko. Habang nag-uusap sila, binitbit ko ang damit ko at pumunta sa maliit na pond sa likod bahay. Anong iniisip mo? Tingnan mo, paso to ng yosi mo. Nagsindi siya ng sigarilyo at pinatay ang upos sa sarili niyang kamay. Ang sakit na nararamdaman mo. Sana ay kaya kong akuin ang kahit kaunti ng sakit na yan. Pero alam mo naman, na lahat ng sakit na to ay ikaw ang may gawa sa akin. Kung ganoon, pagbabayaran ko ang kasalanan ko. Pwede ba? Kaninang umaga, pagkaalis ni Shen Yanji, gaya ng dati, ibinato ko na naman ang baso ng gatas sa telebisyon. Sa totoo lang, dati, gatas ang paborito kong inumin. Noong nag-aaral pa ako, ang paborito kong gatas noong bata pa ako, palaging pinapabaon ni mama tuwing umaga papunta sa eskwela. Pero isang araw, pagdating ko sa classroom, si Shen Yanji, dahil sa pang-uudyok ng mga kaklase namin, ibinuhos ang lahat ng gatas sa akin. Lahat sila ay tumatawa. Hinawakan niya ang baba ko at sinabing, ang pangit. Kaya naman, kinamumuhian ko na ngayon ang gatas. Pero siguro, ang pinakakinamumuhian ko pa rin ay si Shen Yanji. Tinawagan ko si Shen Yanji. Ang sumagot ay ang special assistant niya, Miss Chin. Hinahanap ko si Shen Yanji. Nasa meeting po siya, Miss Chin. Pupunta ako dyan. Paglabas ng bilya, tumingala ako at sinabi sa security guard. Sa kumpanya ni Shen Yanji, walang sino man ang pumihil sa akin sa daan. Tanging noong akma na akong papasok sa conference room. Hinarang ako ng special assistant niya. Miss Chin, maaari po kayong maghintay muna sa lounge sa tabi. Hindi ko siya pinansin. Dir-diretso kong itinulak at binuksan ang pinto ng conference room. Sa loob ng conference room, nakatingin sa akin ang lahat. Siguro masyadong malamig ang aircon. Nagsimula na naman akong manginig. Tapos bigla na lang may bumuhat sa akin. Kailan ka pa dumating? HMM. Nang matauhan ako, binuhat na niya ako papasok sa lounge sa tabi ng opisina. Sobra mo ba akong namiss ngayong araw? Shen Yanji, may gatas ka ba sa opisina mo? Hindi niya inasahan na itatanong ko ang ganitong bagay. Pagkaraan ng ilang sandali, kumuha siya ng isang kahon ng gatas mula sa ref at iniabot ito sa akin. Wala na ba sa bahay? Agad kong inagaw ang kahon ng gatas. At ibinuhos ito sa ulo ng lalaking nasa harapan ko. Shen Yanji, ganito mo rin ibinuhos ang gatas sa ulo ko noon. Diniin niya ang dila sa kanyang pisngi. Pero sa huli, isang mahinang tawa lang ang pinakawalan niya. Kumuha ulit siya ng isang bote ng gatas mula sa ref. Nang ibuhos niya ang gatas sa ulo ko. Nang inag ako ng walang dahilan. Ngayon, pareho na tayo. Ching-ching, alam na alam mong hindi maganda kapag nagagalit ako, hindi ba? Hinawakan niya lang ang aking baba, at hindi na ako naglakas loob na gumalaw. Habang naliligo ako sa banyo, tinanong ko siya kung bakit pa siya bumalik sa akin. Pero kailanman ay hindi niya sinagot ang tanong na iyon. Pagkatapos maligo, ihinigi niya ako sa kama. Maingat pa nga niyang inayos ang kumot para sa akin. Habang ako'y natutulog, muling bumalik sa isip ko ang mga alaala noong high school na parang mga alon. Sa pagitan ng aking panaginip at paggising, narinig ko ang usapan ng mga katulong. Sabi nila, dahil kamukha ko raw ang unang pag-ibig ni Shen Yanji, kaya ako ang fiyang kakarapatang ari na ipinahanap pabalik.
Nang magising ako ng dapit hapon, nawalan ako ng boses dahil sa lagnat. Inakala ni Shen Yanji na dahil iyon sa hindi ko pag-inom ng gatas. Binuhat niya ako papasok ng sasakyan. Nigilan ko ang aking sama ng loob. Idiniin kong hindi ako iinom ng gatas. Natawa siya sa inis at sinabing sinasadya kong salungatin siya. Gusto ko talagang makita kung paano niya ako iiwan. Pero hindi na ako nagsalita. Dinala ako ni Shen Yanji pa uwi sa bahay. Doon, nakilala ko ang isang babaeng kamukha ko, si Zai Yiliu. Nang makita si Shen Yanji, biglang tumayo si Zai Yiliu at sumugod sa kanya. Natigilan siya at nawala sa sarili. Nang paalalahanan ko lang siya saka siya tumugon. Kailanman ay hindi ko pa siya nakitang ganoon kaba at nalilito. Mula nang tumira si Zai Yiliu sa villa, hindi na sila mapaghiwalay ni Shen Yanji. Kahit na naisip ko, na baka isa lang akong pamalit sa kanyang unang pag-ibig, hindi pa rin kinansela ni Shen Yanji ang aming kasunduan sa kasal. Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw niya pa akong pakawalan. Gusto niya ba akong patuloy na pahirapan? Nitong mga nakaraang araw, laging gabi na umuwi si Shen Yanji. Ngayon, hindi ko nakita si Yiliu. Mukhang lasing siya, munting kalbo. Ching-ching, naghanda ka ng light brown na gatas ngayon, di ba? Pagkaalis ko, tinapon mo kaagad yung gatas. Sa tingin ko, hindi naman mahalaga ang gatas. Ang mahalaga sa kanya ay kung sumusunod ba ako sa kanya. Sa huli, nag-init pa rin siya ng isang basong gatas para sa akin. Kung ayaw kong uminom, pinipilit niya akong inumin ito. Hanggang sa huli, humagulgol na lang ako sa pag-iyak. Saka lang siya tumigil. Pagkatapos ng mahabang sandali, niyakap niya ako, at paulit-ulit na bumulong ng sorry sa aking tainga. Sa ganoong paraan, para bang ako ang kanyang pinakamahalagang yaman. Kaya, sinubukan ko ang kanyang pasensya at sinabi, ayoko nang makita pa si Zai Yiliu. Hindi ko inaasahan, kinabukasan. Nakita ko si Zai Yiliu na umiiyak habang nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit biglang naging napakasunuri ni Shen Yanji. Lalo na't si Zai Yiliu ang kanyang unang pag-ibig, di ba? Ang mga bagay na hindi ko maintindihan ay karaniwan kong direktang itinatanong. Pero pinaningkitan lang ng lalaki ang kanyang mga mata. Itinaas niya ang kamay at hinimas-himas ang buhok ko. Hinding-hindi ka magiging pamalit lang ni Newman. Heto na naman ang mga mabulaklak niyang salita. Hanggat ayaw niyang sabihin, hindi niya sasabihin sa akin ang katotohanan. Ilang araw na akong walang ganang kumain. Palagi akong nasusuka sa kalagitnaan ng pagkain. Bigla kong naalala na isang buwan na akong hindi dinadatnan. Dahil sa kawalan ng pagpipigil ni Shen Yanji. Malamang ay buntis ako. Ang nakakalungkot pa, ako ba ang may karapatang magdesisyon tungkol sa batang ito? Laging umuwi ng maaga si Shen Yanji nitong mga nakaraang araw. At pagka-uwi niya, agad niya akong niyayakap. Minsan, hindi ko na masabi kung siya pa rin ba ang taong laging nambubuli sa akin noon. Kapag inaaya siya ng mga kaibigan niyang maglaro ng baraha, tumatanggi siya at sinasabing sasamahan niya ang asawa niya. Tinatokso pa siya ng mga kaibigan niya. Sinasabing inaalagaan na naman daw niya ako, ang kanyang munting baliw. Isang gabi, habang natutulog, napanaginipan ko na namang may dinalang ibang tao si Shen Yanji para ipahiya ako dahil sa mababa kong grado. Bigla akong napamulat ng mata. Bumangon ako at gusto ko siyang gantihan. Sa kailan nakita, Shen Yanji, ikaw ang nagdala sa akin sa impyerno. Pero hindi ko pa rin iyon ginawa, kahit na hinayaan niya lang akong gawin ang gusto ko sa kanya. Kinabukasan, biglang dumalaw ang nakababatang kapatid ni Shen Yanji na si Shen Ruixen. Nang makita ko siyang muli, hindi ko pa rin maiwasang manginig. Noong nagkatampuhan sila ni Shen Yanji, nagkunwari siyang tutulungan ako. Pagkatapos nilang magkabati ni Shen Yanji, nagsimula na naman siyang gumawa ng iba't ibang paraan para pahirapan ako. Halos masuka ako dahil sa stress. Puno rin siya ng puot sa akin. Dineklara niyang mortal kaming magkaaway. At hinding-hindi siya papayag na mapabilang ako sa pamilya Shen. Para talaga siyang bata akong mag-isip. Nang bumalik si Shen Yanji, sinabihan pa niya si Shen Yanji na hiwalayan ako. Itinaas ni Shen Yanji ang kanyang kamay, hinimas ang ulo ko at sinabing, imposibleng maghiwalay tayo. Kabalang na nagtadyak si Shen Ruixen sa inis. Sa hapagkainan, patuloy pa rin siya sa pagdadaldal. Hanggang sa nagsalita si Shen Yanji para paalalahanan siya. Saka lang siya tumigil sa panggugulo. Walang imikan habang kami kumakain. At hindi ko mapigil ang maduwal. Pagkatapos kumain, sumagot ng tawag si Shen Yanji. Nang tumayo na ako para umalis, bigla niya akong tinawag. Nasa akin pa rin ang mga litrato mo, alam mo ba? Hanggang ngayon, hindi ko mapigil ang tingnan sila paminsan-minsan para sariwain. Alam mo ba kung gaano kakababang uri tingnan sa mga litratong yun? Talaga bang pinanganak kang para dyan? Ikaw pa, hindi pa siya tapos magsalita. Nang kunin ko ang takor sa mesa at ibinuhos sa kanya. Narinig ni Shen Yanji ang ingay at nagmamadaling lumapit. Agad siyang nagsumbong na umiiyak kay Shen Yanji. Tinitigan ko si Shen Ruixen at diniinan ng bawat salita. Ikaw ang mababang uri, sinampal ako ni Shen Yanji. Hindi ako makapaniwala, dahil lang may nasabi akong masama tungkol sa kapatid niya. Nanlaki ang mga mata ko habang nakatingala sa kanya. Natigilan siya ng matagal. Tapos, para siyang nataranta at tinawag ang pangalan ko. Ayoko nang marinig ang pagtawag niya. Kinuha ko ang kutsilyo sa mesa at sinaksak ang sarili ko sa tiyan.
Ang nakakatuwa pa, dati, inisip ko pa na si Shen Yanji ang magiging ama ng anak ko. Hindi ko alam kung ilang araw na akong nakahiga sa kama sa ospital. Ang karayong sa pulso ko, parang tinik na tumutusok hanggang sa buto. Palagi nitong ipinapaalala sa akin ang mga pambubuli sa akin ni Shen Yanji at ng kapatid niya. Dahil nahihirapan ako sa swero, tinanggal ko ito. Tumalsik ang dugo pero wala akong naramdamang sakit. Siguro, manhid na ako sa sakit. Wala na rin akong pakialam kung mabubuhay man ako o mamatay. Gusto ko na lang mapag-isa. Dumating ang nanay ko para samahan ako. Lagi siyang umiiyak, at tila mas nasasaktan pa kaysa sa akin. Nagmamakaawa siya sa akin na wag akong magkaganito. Nagmamakaawa siyang gumaling na ako. Pakiusap, huwag mo raw silang baliwalain. Pero ayoko nang tumugon. Tutal, walang may pakialam sa iniisip ko. Sa gabi, puno pa rin ako ng takot at hindi makatulog. Biglang may nagtulak sa pinto ng kwarto ko sa ospital. Ito ang unang beses na dinalaw ako ni Shen Yanji. Akala ko, kaya ko siyang harapin ng mahinahon. Pero, nang humakbang siya palapit, hindi ko pa rin napigilan ang sarili ko. Itinaas ko ang kamay ko, kinuha ang baunan na bakal at ibinato sa kanya. Doon ko lang napansin, na may bendahe ang kanyang siko. Ching ching, ang nakakatawa, paanong nakalimutan ko kung sino ang nagtulak sa akin sa bangin. Kinabukasan, pumasok si Shen Yanji habang kinakaladkad sa kwelyo ang kapatid niyang babae para humingi ng tawad sa akin. Walang tigil siya sa pagpupumiglas. Sa huli, sinipa ni Shen Yanji ang likod ng tuhod niya. Wala ako sa mood na pansinin siya. Kaya pumikit na lang ako at nagkunwaring walang nakita. Sa huli, may ibinulong pa rin ang babae. Sorry, ayoko sanang imulat ang mga mata ko. Pero ginaisang ako ng sigaw ni Shen Ruixen. Nakaluhod ng tuwid si Shen Yanji sa harap ng kama ko. Umiiyak na hinihila siya ni Shen Ruixen. Tinatanong kung bakit kailangan niyang lumuhad sa akin. Pero hindi ako natinag. Sa huli, tumakbo palabas ng kwarto si Shen Ruixen habang umiiyak. Siguro masyado na akong matagal sa kama sa ospital. Kaya hindi na ako mapakali sa pagkukulong dito. Kaya pinayagan ako ng nurse na mamasyal sa hardin sa baba. Sa totoo lang, madalas na napakainit kapag tag-araw. Wala ring masyadong pasyenteng pag-alagala. Ang piano sa plaza ng ospital. Itong mga nakaraang araw, laging may isang lalaking may puting buhok na tumutugtog ng piano. Pinanood ko siya ng 2 o 3 araw. Sa ika-4 na araw, hindi dumating ang lalaking may puting buhok. Ako naman ang tumugtog sa sintunadong piano na iyon. Nang makalimutan ko ang pyesa, bigla siyang lumitaw at tinugtog ito para sa akin. Nagduet kami sa piano. Nang matapos kami, nakangiti siyang nagsalita. Ako si Song Yuxing. Alam kong kakaiba ang pagdating niya. Marahil ay may masama rin siyang intensyon. Pero hindi ko siya kayang kamuhian. Dahil palagi siyang ngumingiti sa akin. Hindi tulad ng nanay ko na palaging umiiyak. Hindi tulad ni Shen Yanji na laging sumusulpot sa kalagitnaan ng gabi na parang multo. Si Song Yuxing ay si Song Yuxing. Siya lang ang mabait sa akin. Ngumingiti siya sa akin. At pansamantala kong nakakalimutan ang lahat ng sakit. Ate, gusto mo bang itakas kita? Hindi ko akalaing makakatakas ako mula sa kontrol ni Shen Yanji. Pero parang may kung anong nagunjok sa akin. Tumango pa rin ako at nagtiwala sa kanya. Kaya noong gabing iyon, habang tahimik ang lahat, palihim niya akong inilabas sa bintana ng silid sa ospital. Hawak-hawak niya ang kamay ko. Kailanman ay hindi pa tumibok ng ganito kabilis ang puso ko. Hindi ko matandaan kung sino ka. Song Yuxing. Pero bakit parang pamilyar ka sa akin? Sa totoo lang, ayos lang kahit hindi mo matandaan, Shin Ziking. Kailangan nating tumingin sa hinaharap. Inangkas ako ni Song Yuxing sa bisikleta para tumakas. Pero hinarang kami ng ilang sasakyan sa gilid ng bangin. Bumaba si Shen Yanji mula sa sasakyan. Pasuray-suray siyang lumapit. Amoy na amoy sa kanya ang sigarilyo. At niyakap ako ng sobrang higpit. Kapag sinubukan kanyang itakas, papatayin ko siya. Pagka-uwi namin, nagkaroon kami ng malaking away ni Shen Yanji. Ginamit ko ang hunger strike bilang banta para makabalik sa sarili kong kwarto. Pumayag siya. Ang kapalit ay kailangan kong ubusin araw-araw ang isang bote ng gatas sa ilalim ng kanyang pagbabantay. Alam kong tiyak na may problema sa gatas, pero wala na akong pakialam. Pagkatapos kong inumin, isinara ko ang pinto. Hindi ko na siya pinapasok. Hinubad ko na rin at isinangla ang ikatlong singsing. Biglang nagkasakit ng malubha si Song Yuxing. Gusto kong gawin ang lahat para mailigtas siya. Pero dinala ko siya sa maraming ospital pero walang makapagpagaling sa kanya. Nakakainis, laging nakasunod sa akin si Shen Yanji. Sabi niya, tigilan ko na raw ito. Hindi ko siya pinansin. At isang gabi, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, pumanaw si Song Yuxing. Nung araw na iyon, matagal akong nanatili sa kwarto niya sa ospital. Si Song Yuxing, para sa akin. Ano nga ba talaga ang kahulugan niya? Sandali pa lang naman kaming magkakilala. Hindi naman ako dapat magalit. At hindi rin dapat malungkot. Matagal nang wala nang maaaring mawala sa akin. Sa ikatlong araw mula nang pumanaw si Song Yuxing, inabutan ako ni Shen Yanji ng gatas para inumin. Iniwasan ko ang kamay niyang hahaplos sana sa ulo ko. Yumuko siya at tinitigan ako ng ilang sandali. At bigla niya akong hinalikan. Shen Yanji, dadalhin kita sa impyerno. Matagal na akong nasa impyerno. Miss Chin, nagpakasal kami ni Shen Yanji.
Nakatanggap kami ng mga pekeng pagbati mula sa mga kaibigan at kapamilya. Naging sobrang mapagbigay siya sa akin. Kahit anong hilingin ko, pumapayag siya. Nasabi ko lang na ang init ng panahon. Agad niya akong dinala sa New Zealand. Nilalamig ka ba? Bakit para kang isang maliit na oso? Tumuloy kami sa isang hotel sa paanan ng bundok. Nilagyan niya ng butter ang tinapay at ibinigay sa akin. Pero itinapon ko ang tinapay sa aso para kainin ito. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo, di ba, Chin Xiaoqing? Hindi ko siya sinagot. Pagkatapos kumain, tiningnan ko ang brochure ng hotel. Sabi roon, may mga duwendeng nagbibigay swerte sa bundok ng niebe. Kung wala ka talagang magawa, bakit hindi mo hanapin yan para sa akin? Nang makita niya ang brochure, bahagya siyang napangiti. Kahit anong hilingin, matutupad ba? Kung ganoon, baka, kailangan ko talaga iyan. Talagang naghanda siya ng mga gamit para umakyat ng bundok. Bakit? Ayaw mo akong paalisin, ano? Sana mamatay ka sa daan. Mas mabuti kung huwag ka nang bumalik kailanman. Huwag kang ganyan, Ching Ching. May mga salita kasi, na habang sinasabi ay nagkakatotoo.